holiday blues. So, yung by the terminology itself, you would presume na ito seasonal lamang ito. Pero, yung kamukha nito, yung what brings it on? Pagsapit nitong ito, kamukha nito, holiday blues, what brings it on? Yes, well, holiday blues is a term wherein nakakaramdam tayo ng sobrang lungkot, sobrang pagod, sobrang pangungulila after, during, or even before the holidays, no? Kaya tulad ngayon, long weekend, we are all busy in preparing for the holidays. And it seems that para bang after mong mag-prepare ng susuotin, after mong mag-prepare ng lulutuin o kakainin, ng venue, ng reunions, ng ibibigay sa mga loved ones, pagkatapos ng holidays or even before the holidays, parang pakiramdam mo, yun lang, nakakalungkot, parang mayroon kang emptiness or loneliness for something. Okay. So, Prof, ito nga, no, sabi nga natin, holiday blues. So, parang ang nangyayari dyan, naging seasonal lang, no? Kaya nga holiday. Kasi nga, it happens a few months in the year. Pero po, ano po yung difference po pag ikaw po ay nakakaramdam ng holiday blues, sa depresyon, sa lungkot, may pagkakaiba ba yun? At saka kailan po natin masasabi, holiday blues lang na ito, after the holidays, you're over it? Do you wake up one day and say, ay, tapos na ang aking blues, it's gone, it's gone? Paano po yun? Yes, well, yung symptoms parang depression na rin, no? Pero hindi natin masasabi na after holidays, magiging okay ka. Example, after this, we'll be celebrating New Year. And then after New Year, medyo hindi ka pa rin nakaka-recover. After that, 2 weeks after, then you have possibly suffering from a depression dahil may nag-trigger sa'yo na kailangan na ng medical or professional help. Okay? Although there are some people suffering from holiday blues that can cope easily right after the holidays. Example, itulog lang nila yon or magpahinga or magkaroon lang sila ng get enough sleep or an exercise, then they can recover from it. But there are some people who cannot, lalo na kapag wala naman tayong winter season dito. Meron pa tayong tinatawag na season affective disorder. Ito yung parang dahil malamig, gloomy ang panahon, puro white ang nakikita nila. So nagkakaroon din ng changes of mood na para bang they are demotivated to work, to plan or to do something which is very creative and productive. Kaya nauuwi sa disorder, no? So that is very common sa mga Western countries na may winter, pero sa ating mga Pilipino na very tropical, nangyayari din to dahil minsan pressure din sa family, pressure din sa work after holidays. Meron din mga stresses na o issues na dapat ayusin pero hindi naayos. Or para bang, wag naman kung mamasamain, dahil ginastos natin lahat ng natanggap na 30-month pay or other. Di ba? Pagdating doon, magkakaroon ka na ng anxiety or ng depression. Paano mo babayaran yung mga iba pang bills or utang na hindi mo nabayaran kasi sasabihin mo sa sarili mo, pinsan na naman to sa isang taon. Well, totoo naman. Pero hindi mo pala akalain na ito pala ang pwedeng maging triggering factor para hindi maging okay yung nararamdaman mo after the holidays. Ang hirap kasi, di ba, yun nga, nabanggit mo na, minsan may financial pressure. Hindi ba na itong season na to, yung pamimigay ng regalo, kahit na meron kang iba talaga, walang kakayahan. Correct. And then you feel pressured na, di ba, na magbigay, to reciprocate, no? Na mag-shopping ka rin, tapos mabigay ka ng regalo. Yung iba, may kakayahan, pero talagang alam mo yung, minsan it's yung over-commercialized na, yung panahon na ito na, minsan yung nawawala na talaga yung looking inward, hindi ba? And then nabanggit mo na nga kanina, Prof, yung exhaustion na nakakapagod hindi ba? Hindi mo ako hindi ko ma-enjoy yung season kasi it's so exhausting.
Yes, tapos ito pa po, you feel ungrateful, o hindi ka man lang na-appreciate. Minsan, ikaw yung nagplano ng reunion, ikaw ang gumastos ng reunion, ikaw lahat ang punong abala pagkatapos ng reunion, parang wala lang. Mm. Iniwanan ka na sa normal mo pamumuhay na mag-isa sa kondo or mag-isa na lang sa buhay na minsan nakakasama rin ang loob na hindi mo man lang naalala or na-appreciate yung effort mo. Or minsan, dahil sa sobrang dami mong organizations or networks Oh. sa company or sa friends, napagod na, sobra-sobra at maya o halos Pinatulan mo gabi-gabi ang lahat party eh. mo. Tulan mo lahat. Tapos Talagang traffic ka pagod pa. yan. Alam mo itong traffic na to, ang Oo. laking contributing factor I was tong going traffic to ask Prof, yung holiday blues ba, is that a product of your mindset? Can you shift? Kunyari, di ba, you're feeling blue, you're feeling sad. Is that just your way of thinking? Kung palitan mo lang, di ba, palitan mo yung mindset mo. Kasi nag-usap kami ni JM, yung aming guest coordinator. Sabi niya, mag-usapan nga yung holiday blues, ganyan, yung mga mag-isa, nalulungkot kasi wala nga silang kasama sa buhay, naiinggit sila, may mga reunions and all that. But if you change your way of thinking, is that a way also na imbis na sabihin mo, imbis na malungkot ka dahil mag-isa ka lang, holiday season, isipin mo na lang, ay, buti na lang mag-isa ako, wala akong gastos, tahimik, pwede akong matulog nang walang nag-aabala sa akin, hindi ko kailangan magluto ng para sa maraming tao. Is that another way of treating your holiday blues? To be honest, hindi eh. Hindi. Sorry, kasi feelings yun eh. So, kung ibabalid, i-change mo yung mindset mo, parang na-invalidate nyo yung feelings mo. Oh. So, yes, siguro sa iba, no, na, ay, okay lang yan dahil at least wala akong gastos. Probably it's a coping, no? Pero para sa akin kasi, it's still an emotion that we have to be careful about it, be more mindful about it, that we need to take good care of ourselves. Otherwise, lalala siya. One best example po, or probably things, no? Nakaramdam ka ng holiday blues. I want to say, learn to say no sa mga activities na sa tingin mo hindi na nakakatulong sa iyo. Diba? Halimbawa lang mula noong December 16 hanggang ngayon, gabi-gabi ka nagpa-party. And then, tapos makiramdam mo, exhausted na yung resources mo, yung energy mo. Siguro, take a pause muna. Take a pause. Take good care of yourself kasi hindi lahat ng party kakayanin mo. Hindi lahat ng okasyon makakaramdam ka ng happiness or enjoyment kasi baka mamaya isang party pupuntahan mo, biglang may itanong sa iyo na hindi mo gustong itanong. Halimbawa lang wag mo mamasamain. O, kailangan mag-aasawa, bakit ang taba-taba mo na? Ay, Ano naku, nangyari Prof. sa'yo? Meron nang nabibili na t-shirt ngayon, naka-imprenta na dun sa t-shirt yung sagot sa mga tanong ng mga tita mo pag reunion. Bakit single ka pa? Ay naku, masaya po akong single. Nakatatak na sa t-shirt. Talaga? Bakit wala ka pang anak? Oo. Anong sagot doon? Diba? Diba Naitatak po, mo na doon. parang umating ka na to enjoy and yet there are, Yes. nasa yung spotlight, nasa yung pressure, tapos biglang sasabihin, ito mga inaanak mo malaki na yan. Kailangan, parang may utang ka pa sa mga sa pagbibigyan mo. Di ba parang nakakalungkot ng pakiramdam, nakakasama ng loob. Umating ka para mag-enjoy, expectation, pero yes. yet, hindi pala para sa'yo yun.